Kakapasok lang, grabe to, breaking news, VP Sara di makapaniwala, Sen Aimee kumpirmado na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat News Updates. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat News Updates para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Magandang araw mga kaibigan. Yung General Macaulay. Gusto kong i-share sa inyo ang isang political development na magpapakita yung tunay na kulay o tunay na loyalty ni Senator Aimee pagdating sa politika. Kanino ba siya talaga kakampi? Sa kapatid niya, blood is thicker than water? O dito kay VP Sara na sinasabi niyang kaibigan na hindi niya iiwanan at susuportahan all the way. Okay. Yung pag-resign ni VP Sara, although hindi niya sinabi yung tunay na dahilan, marami ang nagsasabi, mga political analyst, na it is because of politics. Hindi niya na makursunadahan, hindi niya na maatim yung nangyayari sa Marcos administration, kaya umalis siya. So, ito ang nalalapit na midterm election. Kitang-kita sa galaw ni VP Sara na she wants to lead the opposition at magkaroon siya ng sariling Senate slate. So, pagdating sa Senate race ngayong midterm election, saan ba si Senator Aimee? Sa ticket ng administrasyong PBBM o dito sa ticket ni VP Sara? Kumbaga, sa sitwasyon ni Senator Aimee talaga, ang hirap niyan kung sa kanya lang. Sa sitwasyon niya, kapatid mo, kadugo mo yan. Matalik mong kaibigan na sinasabi mo susuportahan si VP Sara. Diba? Hindi mo alam kung saan ka lulugar dyan. Kaya yung ibang ginagawa, mag-i-independent na nga lang ako para wala akong pinapanigan. Kasi kapag pumanig siya sa ticket ni PBBM, ayan na. Maraming magsasalita, traitor ka, hudas ka, parang ganon. May mga ganon talagang salita na lalabas. Kapag siya naman ay pumanig sa mga Duterte, ang mag-iisip naman sa kanya ng hindi maganda is yung mga alitap-tap na nakaikot kay PBBM. At maaaring si PBBM ay maghinanakit. O, diba? Depende nila kay PBBM kung maiintindihan niya na hindi pumanig sa kanya o sa ticket niya hindi sumama si Senator Aimee. Diba? Ang gulo. Parehong may masasabi kapag sumama siya sa dalawang yon. Diba? Kaya yung iba, kaya ako Senator Aimee, mag-independent ka na lang kaya para walang problema. At least wala kang sinasamahan. Diba? Kumbaga parang hugas kamay ka na dyan. Bahala na kayo. Ako hindi ako sumama sa ganyan. Diba? Yun talaga yung balance eh. Tinitignan mo sila pareho. Diba? Kahit sabihin mong gusto kong sumama kay VP Sara. Gusto ko, Duterte ako. Ang problema nga, di ba? Yung sasabihin naman ng kabilang panig na dapat maging handa si Senator Aimee. Di ba? Dapat maging handa siya sa kung anong madidinig niya sa mga kasama ni PBBM o nakasimpat siya kay PBBM. Di ba? Sigurado yan eh. Or magkakaroon ba ng hinanakit si PBBM sa kanya? Dapat maging handa siya sa mga consequences na mangyayari. At kung sakasakali naman na sumama siya sa mga Duterte, dapat maging handa rin siya sa mga consequences. 'Di ba? Minsan kasi may nababasa ako, nakikita ako, kuwari, sa kakampiyan ni Senator Aimee ang mga Duterte. Mababasa naman ako, wala yan, nagmamanman lang yan si Aimee. Nagkakaroon pa rin siya ng komentong ganon. 'Di ba? Wala kang mapuntahan. Lahat may masasabi sa'yo. Kaya isa lang yung solusyon dyan. Uulitin ko, mas maganda kung naguguluhan ka, no? At mas maganda yung ka na lang, tahimik ka na lang sa nangyayari, is mag-independent ka na lang. Di ba? Na wala ka nang sasalihan sa kanilang dalawa. Wala ka nang pipiliin kung pareho silang matimbang kay Senator Aimee. Di ba? Kasi sigurado dyan, merong isang matimbang dyan kay Senator Aimee.
Hindi natin alam kung si PBBM o si VP Sara. No? Kasi kay PBBM, kapatid niya si Senator Amy. Sinasabi, maaaring maging matimbang si Senator Amy. Pero si VP Sara is ganun din, kaibigang matalik niya. 'Di ba? So para walang problema, ulitin natin, mas maganda yun talaga ang solusyon. Yung independent na lang talaga. Okay, ito na po ang kasagutan. Sa natin. headlines ng Philippine Star, title is, Amy seen to be in admin's 2025 Senate slate. Okay? So, sigurado na may isama si Senator Amy sa Marcos admin na ticket. May napanood akong pahayag ni Senator Amy na alanganin siyang mapasama sa Senate slate dahil sa andami daw. Sobra 50 daw ang nakalista doon sa admin slate. Kaya alanganin kung mapasok ako doon. So, gusto niyang makapasok sa admin. Wala siyang binanggit dito sa binubuo ni VP Sara. So, dito sa balita, So doon sa kabila, talagang maraming gustong sumama. 'Di ba? So nakikita natin kung sino talaga yung malakas kasi ang daming gustong sumama doon sa binabanggit ni Senator Amy kasi hindi na siya pwede doon eh. Kumbaga parang siksika na. Marami na. Kung ibig sabihin nun, talagang nakikita natin na malakas, talagang gusto silang i-endorso nung kabila ng mga Duterte. So dito na lang siya sa Marcos. Kumbaga, ang gagawin na lang ng Senator, bahala na kayo. Kung anong isipin nyo sa akin, ganito na lang yun. Kasi nakita ko nga rin naman yan, si Senator Amy, pinakita yung yung slate, yung ticket, yung mga kasama sa senatorial ng mga Marcos nila PBBM. Nandoon si Senator Amy, ilitrato niya nandoon eh. Isa siya doon. So, siguro, yun na talaga ang pinili niya, yun na pagdesisyonan niya, yung mga tao na lang talaga, depende na lang sa mga tao na kung iboboto siya o hindi. 'Di ba? Assured, Senator Amy Marcos is assured of a slot in the administration senatorial slate in the 2025 polls. So, sinong nagsabi nito? Okay. Ang nagsabi, kapartido ni Senator Amy sa Nacionalista Party. Si Surigao del Norte Representative Robert Barbers. Nagkaroon na po ng alliance ang Nacionalista Party at ang Partido Federal ng Pilipinas na ang chairman ay ang Pangulo. So, Barber said the alliance has no official candidates yet for the senatorial race next year, but he has no doubt that the senator, being a member of the Nacionalista Party, will be included in the administration's senatorial bet. Ayan, si Senator Amy ay nandoon na, kasama na sa ticket ng mga Marcos. No? Talagang magiging isa siya sa mga kakompetensya ng mga tatakbo sa Duterte. No? Taong bayan na lang talaga ang huhusga sa magiging kapalaran ni Senator Amy kung siya ay makakapasok o hindi. 'Di ba? Kayo mga katunay, anong masasabi nyo diyan? Ngayon, nalaman nyo na si Senator Amy ay wala sa ticket ni VP Sara, nila FPRD, wala siya doon. At nandito siya sa ticket ng mga Marcos. Ano kaya ang inyong magiging komento? Comment lang sa comment box, mga katunay. Parang patapos tayo eh. So, ako, I agree with Congressman Barbers kasi pagdating na dyan sa alliance, may kanya-kanyang kota. Siyempre, 12 senatorial bets, Partido Federal, may nating 4. Lakas CMD, 4. Ano pa yung mga ibang okay, Nacionalista Party, 2. Mayroon pa yung National Unity Party, 2, mga ganun. May kanya-kanyang usapan yan kung ilan ang i-field ng bawat partido. So, kung 2 ang slate ng Nacionalista Party, ay sigurado pasok
si Senator Amy, kasi matagal ng Nationalista Party itong si Senator Amy. Loyalist yan ng Nationalista Party. So, ano ngayon ang masasabi ni VP Sara na ang consider niya na best friend magiging doon sa opposing side? Sa tingin ko si VP Sara malawak ang pag-iisip niyan. Maiintindihan niya kung ano yung naging desisyon ni Senator Amy. Si VP Sara kasi hindi siya katulad ng iba na makitid ang pag-iisip na, traidor ka, ganto, walang iya ka, pinagpalit mo ko dyan. Kaya syempre, unang-una iniisip pa rin ni VP Sara is, kapatid mo yan di ba? Syempre, katulad niyan, si VP Sara, di ba? Alam natin na nasa gabinete siya ni PBBM nun. No? Dahil syempre, mas matimbang pa rin ang dugo, di ba? Kahit nandoon ka sa kabinete ng mga Marcos administrasyon, is umattend ka pa rin doon sa rally. Kung di ko alam kung maisog, pakikorek na lang po ako mga katunay, nung pumunta si VP Sara or kay Pastor Kibuloy, yung rally kay Kibuloy, nagpunta siya ron. Syempre, sinuportahan pa rin ni VP Sara yung pamilya niya. Nandoon pa rin yung blood is stickier than water. Nandoon pa rin yun. Kaya si VP Sara, alam ko na iintindihan niya to kung ano man yung naging desisyon ni Senator Amy sa pagsama sa ticket nila PBBM. Basta nagbitiw na ng pahayag si VP Sara na she will form her own senatorial slate. Kaya nga, siya ang nagbanggit na si VP Sara nagbanggit na ang tatay niya, PRRD, dalawa niyang kapatid, tatakbo sa Senado sa 2025. Si VP Sara mismo ang merong ifo-form na senatorial niya. Aba, ako na-excite ako sa senatorial ng mga Duterte kung sino yung mga ilalabas na ng senatorial. Diba? Kasi kay PBBM, nakita ko na yung iba sa mga Marcos administrasyon. Yung senatorial nila, nakita ko na nung nakaraan Naitapik na natin dito yun Diba? Pero dito, sa mga Duterte, dito ako naiintriga kung sino-sino yung mga senatorial na lalabas sa kanila. Although may kinontra ng kaunti ni PRRD na huwag kayong maniwala kay Sara, ay tingnan natin. Kasi nag-react ang iba't ibang grupo nung i-announce ni VP Sara yun. Medyo na-alarma sila. Oo. Sa tingin ko, malakas itong tatlong Duterte kung tatakbo sila. No, sigurado. So, sino pa kaya ang ibang kung tatakbo? Kumbaga, yung 3 sa 12, pwede nila, may posibilidad na maakupa nila yun Siyam na lang yung paglalabanan ng mga senador na tatakbo. Diba? Kaso sinabi ni PRRD, parang lang yun, parang it's a prank lang yung sinabi ni VP Sara. Pero sinasabi nga ni General Macanas, hindi pa rin natin alam ang takbo ng utak ng mga Duterte. Sinasabi ko nga, napakahirap talaga silang hulihin. Hindi mo kaagad makakatch kung ano yung mga ipinaparating nila. 'Di ba? Yung mga desisyon nila na maaaring maaaring kapag ikaw ay sumakay, sa sobrang kampante mo, baka mamaya bigla kang malaglag. 'Di ba? Ganun 'yan Biglang magulat tayo, sasabihin sa PRRD, hindi ako tatakbo dahil ang sinasabi ni PRRD na laos na ako ganito. 'Di ba sinabi niya 'yon, Tapos biglang papasok sa PRRD na magugulat ka na lang, di ba, hindi natin alam Kumbaga, ang Duterte, full of surprise sila Full of surprise. Kahit nga doon sa pagiging presidente, si VP Sara hindi tatakbo, tapos si Baste Duterte yung tatakbong presidente daw sa 2028. Parang hindi ako, hindi ako naniniwala. Di ba? Hindi ako suwasakay basta-basta. Kasi, malay natin, di ba? Malay natin, hindi pala si Baste. O si VP Sara pala yun. O kung di man si VP Sara tapos hindi si Baste. O magulat na lang tayo. Ako pala yung endorso nilang presidente. Boboto nyo ba ako mga katunay? Tatlong Duterte. Senator Bato, Senator Bongo. Dalawa, Ayan, pasok yan. Lima na. Tolentino, hindi ko alam kasi Bato. Although PDP laban si Tolentino, baka mapunta sa administrasyon Tolentino, alanganin si Tolentino. I don't know, says Attorney Vic Rodriguez, sana tatakbo
si Attorney Vic Rodriguez. Baka tumakbo yun, Ano si pa? Vic Rodriguez. Sana tatakbo ulit sina Attorney Harry Roque. Pero si Philip Salvador, di ba, isa sa ticket kasama sa mga Duterte. Tatakbo atang senador si Philip eh. Ano mga katunay? Totoo ba yun? Kasi nakikita natin nagsasasama si Philip sa mga Duterte. Attorney Glenn Chong, Attorney Panelo, marami sila eh. Kasi Atty. Panelo, gusto kong maging senador yan. Kayo mga katunay, bet nyo rin ba? Ako gusto kong maging senador si Atty. Panelo eh. Basta mayroong panlaban ni BP Sara sa senatorial race ngayong 2025 kasi napaka-importante itong midterm election. So balik tayo kay Senator Amy. Ano sa tingin nyo? Yung chances na mananalo si Senator Amy ngayon na medyo alanganin na ang kanyang posisyon. Marami akong nababasang comments na namamangkas siya sa dalawang ilog. Hirap na naman. Pumapabor sa salita, pumapabor sa mga Duterte, loyal sa Duterte, kailan Pero sa kulang gawa. naman sa gawa. Oo. Tapos kinukontra din niya ang Magkakapabor mga sa salita pero sa gawa iba yung nangyayari. palisiya ng kanyang kapatid. Yung foreign policy, lalo na. Ayaw na yung pagdikit ng kapatid niya sa US. Ayaw na ayaw niya. Kaya, ayun, naglabas siya ng video na sinabi niya tungkol sa plano ng China na atakihin daw tayo ng China ng hypersonic missiles. Dahil galit ng China sa Pilipinas, dahil dumikit ang kapatid ni Senator Amy sa Amerika. So, these are very alarming statements. Saan ba talaga si Senator Amy? Kontra administrasyon. Kaya kasi sabi ko, mag-ano ka na lang, mag-independent ka na lang, Senator Ayman. Di ba? Para di na mo pag-isipan ang gulo-gulo mo, parang gano'n. Pabor sa mga Duterte. Wala akong makitang klaro na ano niya eh. Dahil kung talagang maka-Duterte siya, dapat all throughout, suportan niya ang Duterte at all throughout, labanan niya na ang kapatid niya. Kaya lang, siguro, tunay na yung kasabihan na blood is thicker than Yun, yung water. sinasabi natin. Tingin ko, alanganing manalo si Senator Amy kasi marami ng mga Duterte diehard supporters na kini-question mark na ang kanyang loyalty sa mga Duterte. Ayoko, nakikita ko rin yan. Marami parang umaayaw din kay Senator Amy. Di ba? Lalo na to, yung mangyayaring yan. Nako, ano kaya? Kaya nakaka-excite talaga yung 2025 eh. No? Isa yun sa mga aabangan talaga natin, mga katunay. No? Ganon din sa mga Marcos loyalists. Medyo kini-question mark na rin nila ang loyalty ni Senator Amy. Kaya, nako, delikado yan, yung mamangka ka ng dalawang ilog. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat News Updates at syempre yung boses na yun na nagbula kay General Macanas. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito sa video ang ating natunghayan ngayon, no? Aba! Mga katunay, comment lang po kayo sa comment box, ha? Hey, nako. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.